Hindi namin bibigyan ng nuclear weapon ang mga taong nagdulot ng gulo sa loob ng 47 years. Yon ang salita ni Trump. Direkta, walang pagdadalawang isip, walang kondisyon. At ngayon, hindi na lang salita ang lumalabas sa White House. Amerika ay kumilos na. 3 kwento, 3 bansa, Iran, Russia at ang Pilipinas, lahat sila ay konektado sa iisang malaking thread. Pakinggan ninyo ng mabuti. Sa loob ng maraming buwan, ang Iran ay nagtatago ng isang bagay na lubhang mapanganib sa ilalim ng lupa. Around 900 pounds ng highly enriched uranium itinago matapos ang paulit-ulit na airstrike ng Amerika at Israel. Hindi ito simpleng stockpile na maaaring balewalain. Ito ay sapat na material para gumawa ng maraming nuclear warhead. At ngayon, ang Amerika ay nagsabi ng malinaw, makukuha namin ito. Tinanong si Trump sa White House, bibigyan ba ng pahintulot ang Iran na itago ang highly enriched uranium sa ilalim ng anumang peace deal? Walang pagdadalawang isip ang sagot niya sa mga reporter. No, we get the highly enriched. We will get it. We do not need it. We do not want it. We will probably destroy it. Tapos na ang usapan. Bakit napakahalaga ng uranium na ito? Ang around 900 pounds, halos 400 kilograms ng highly enriched uranium ay sapat na para gumawa ng maraming nuclear warhead. Ito ang pinakadelikadong asset ng Iran sa kasalukuyan. At kahit itinago na ito sa ilalim ng lupa matapos ang mga airstrike ng Amerika at Israel noong nakaraang taon, malinaw ang mensahe ng Washington. Hindi yon sapat na proteksyon. Habang nagaganap ang diplomatic na tensyon sa Iran, sa kabilang dako ng mundo, sa itaas ng Black Sea, isang British spy plane ang halos hindi na nakabalik sa base. Sa loob ng ilang kritikal na minuto, ang Royal Air Force ay naharap sa pinakadelikadong aerial intercept mula pa noong 2022. At ang dahilan nito, 2 Russian fighter jets at hindi sila nagbigay ng babala. Ang eroplano ay isang RC-135 rivet joint, isang British reconnaissance aircraft na walang armas mula sa Elite 51 Squadron ng RAF Waddington. Nag-operate ito ng legal sa international airspace, nag-scan ng Russian military signals bilang bahagi ng NATO intelligence mission. Routine, legal, walang armas. Pero ang Russia ay nagpadala ng Su-35 at Su-27 para salubungin ito, hindi bilang escort kundi bilang interceptor. Ang eroplano ay isang RC-135 rivet joint, isang British reconnaissance aircraft na walang armas mula sa Elite 51 Squadron ng RAF Waddington. Nag-operate ito ng legal sa international airspace, nag-scan ng Russian military signals bilang bahagi ng NATO intelligence mission. Routine, legal, walang armas. Pero ang Russia ay nagpadala ng Su-35 at Su-27 para salubungin ito, hindi bilang escort kundi bilang interceptor. May isang detalye na partikular na napansin ng mga defense analyst sa declassified imagery ng UK Ministry of Defense. Ang Su-35, ang Russian fighter na halos bumangga sa British plane, ay may dalang live Su-31 anti-ship missile. Kasama pa ang standard air-to-air radar missile configuration nito. Combat ready loadout. Ito ay intentional na mensahe mula sa Russia. Handa silang gumamit kung kinakailangan. Ang economic impact ng patuloy na tensyon sa Black Sea Corridor ay malaki. Ang bawat araw ng elevated military friction sa rehiyong ito
ay nagdudulot ng around $400 million na disruption sa maritime trade. Sa isang buwan, yon ay mahigit $12 billion sa global commerce. At ito ay ang Black Sea lamang, hindi pa kasama ang epekto sa Strait of Hormuz. At ito ang pinakamahalaga, ang Russia na paulit-ulit na nagde-deploy ng armas sa ibang bansa at madalas na nagtatago sa likod ng routine operations ay nahuli ngayon sa kamera. Declassified, documented, ipinakita sa buong mundo ng UK Ministry of Defense. Hindi na ito alegasyon, hindi na propaganda, ito ay opisyal na record. Ang maskara ng Russia nahulog na sa harap ng NATO. Ang UK Defense Secretary na si John Healey ay direktang binatikos ang mga aksyong ito bilang dangerous, reckless, and unacceptable. Opisyal na ipinatawag ng UK ang Russian diplomats sa London at nagbigay ng formal démarche sa Russian Embassy. Ang mensahe ay malinaw at walang kompromiso. This incident will not deter the UK's commitment to defend NATO, our allies, and our interests from Russian aggression. Walang atras ang Britain. Ngunit habang nagaganap ang lahat ng ito, ang uranium standoff sa Iran, ang aerial confrontation sa Black Sea, may isang balita mula sa Pilipinas na dapat nating ipagmalaki. Hindi ito balita ng banta. Hindi ito balita ng digmaan. Ito ay balita ng lakas at tiwala dahil ang Canada, isa sa pinaka-advanced na bansa sa G7, ay pumiling makipag-cooperate sa Pilipinas. Sa Camp Aguinaldo, nagtagpo ang Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ang Canadian Minister of International Trade na si Maninder Sidhu. Ang resulta, isang bagong defense partnership na direktang nag-uugnay ng mga kumpanya ng Canada sa AFP Modernization Pipeline. Hindi ito surplus gear, hindi ito lumang kagamitan na ipinapasa lamang. Ito ay advanced technology integration, cyber, aerospace, maritime at land systems para sa Pilipinas. Ang pundasyon ng partnership na ito ay ang Philippines-Canada Status of Visiting Forces Agreement, ang SOVFA. At hindi ito papel lang. Sa Balikatan 2026, ang Canada ay hindi na basta observer. Nag-deploy na sila ng logistics personnel, special operations forces at cyber elements direkta sa Pilipinas. Ibig sabihin, aktibong kasama na ang Canada sa operasyon ng AFP. Hindi sa labas, sa loob na talaga. At may isa pang mahalagang detalye. Ang Canada ay opisyal na sumali sa Luzon Economic Corridor Partnership kasama ang Amerika at Japan. Sa ilalim ng G7-backed framework, nag-commit ang Canada ng initial $2 million sa technical assistance. Target ang Subic Bay, Clark, Manila at Batangas, ang pangunahing pundasyon ng AFP fleet at air bases. Hindi lang militar ang pinoprotektahan, pati ang ekonomiya ng Pilipinas. Isipin ninyo ito, isang bansa na may pinaka-advanced na cyber at aerospace capabilities sa buong mundo. Pinili ang Pilipinas. Hindi ito nangyari dahil sa swerte. Nangyari ito dahil ang Pilipinas ay patuloy na nagpapakita ng lakas. Sa West Philippine Sea, sa Balikatan, sa bawat sandaling tumayo tayo para sa ating sariling soberanya. Ang mundo ay nakikinig na at gusto na nilang sumama sa atin. Iran ay haharap sa katotohanan. Ang uranium nila makukuha ng Amerika. Russia ay nahuli sa kamera at ang buong NATO ay saksi rito. At ang Pilipinas, hindi na tayo nag-iisa. Amerika, Japan, at ngayon Canada. Ang Pilipinas ay hindi na yung dati. Ang mga nagdududa sa ating lakas, hayaan nating makita nila kung sino na talaga tayo ngayon.